sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Together with the whole church, let us commemorate Saint Martin de Porres, religious. For us to become blessed and worthy of this sacred celebration, let us first call to mind our sins and ask the Lord for His pardon and mercy. We humbly pray, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our head and tell God our own intention. We include in our intentions our fellow Filipinos working abroad, for their family, for our country. Let us pray, O God, who led Saint Martin de Porres by the path of humility to heavenly glory. Grant that we may follow his radiant example in his life, as to merit to be exalted with him in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I speak the truth in Christ, I do not lie. My conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness that I have great sorrow and constant anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my own people, my kindred according to the flesh. They are children of Israel. Theirs the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. Theirs the patriarchs, and from them, according to the flesh, is the Christ, who is over all, God bless forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, Jerusalem. Praise the Lord, Jerusalem. Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. For he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you. Praise the Lord, Jerusalem. He has granted peace in your borders. With the best of feet he fills you. He sends forth his command to the earth. Swiftly runs his word. Praise the Lord, Jerusalem. He has proclaimed his word to Jacob, his statutes and his ordinances to Israel. He has not done thus for any other nation. His ordinances he has not made known to them. Alleluia. Praise the Lord, Jerusalem. Please stand. Hallelujah, 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 hallelujah.
be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees. And the people there were observing him carefully. In front of him, there was a man suffering from dropsy. Jesus spoke to the scholars of the law and Pharisees. In reply, asking, "Is it lawful to cure on the Sabbath or not?" But they kept silent. So he took the man, and after he had healed him, dismissed him. Then he said to them, "Who among you, if your son or ox falls into a cistern, would not immediately pull him out on the Sabbath day?" But they were unable to answer his question. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let me start by saying na kung masyado ka nang busy sa paghahanap ng pagkakamali sa iba, mawawalan ka na ng time para makita na may mali ka rin pala. Yan ang isang malaking problema sa mga Pariseo na sa palagay ko naman, hindi din naman nila nakita bilang problema nila dahil mas abala sila sa paghanap ng problema sa iba. At tulad na lamang ngayon sa ating gospel reading, sabi dito ni St. Luke, they were observing him carefully sapagkat binabantayan nila kung may makikita sila na pagkakamali niya. Ito ang isa sa malaking dahilan kung bakit sabi nga ni Jesus, siya ay naparito para sa mga may sakit, para bigyan ng kagalingan ang may sakit hindi lamang sa katawan kundi sa kalooban sa pamamagitan ng kasalanan. Kung bakit ang mga Pariseo, most of them, ay hindi naka-avail ng kagalingan iyan. Hindi dahil sa hindi nila kailangan, kundi dahil sa hindi nila nakita na ito ay kanilang kailangan dahil nga ang mas tinitingnan nila ay ang kasalanan ng iba at hindi nila. Experience will tell us that when we get too focused on certain things, we will neglect other things. And that's what happened with the Pharisees. No wonder, isa sila sa mga sinasabi ni Kristo sa Mateo 7:4 nang sabihin niya, "Kaibigan, kapatid, paano mo sasabihin sa kapwa mo, kaibigan, hayaan mo alisin ko ang puwing sa mata mo. Kung gagatroso ang nasa mga mata mo, naging parang troso na ang puwing ng mga Pariseo na dapat ay maliit lang sana dahil hindi nga nila ito pinapansin o nakikita. Kaya in the course of time, using this analogy kumapal na, nagkapatong-patong na, lumala na, parang naging troso na. At sigurado mo naman na ang pinakahuli na gusto mong maranasan ay ang tanggalan ka ng puwing ng isang taong mas matindi ang puwing kesa iyo. Dahil siguradong masasaktan ka lang nito. This will explain why napakasakit o hirap tanggapin ng criticism o sabihin man nilang pagtatama na lang ng mga tao hindi nakikita ang kanilang mga kasalanan. Hindi lahat naman tayo makasalanan. Wala namang perpektong tao. Pero diba, iba yung dating ng pagtatama, correction, or fault-finding ng isang taong ang nakikita lamang ay ang mali ng iba at hindi ang mali niya. Tingnan po ninyo yung katakot-takot na interview hinggil sa mga tao tungkol sa nangyayari ngayon sa Gaza. Kapag ang ini-interview ay pro-Israel, manggagalaiki ang mga pro-Palestinians. Kasi sa interview, yung pro-Israel, hindi naman sasabihin, lalong hindi aaminin, yung mga naging pagkakamali at pagkukulang din naman nila. At tulad na lamang nung unti-unti nilang pag-occupy ng mga lupa na dapat sana ay para sa mga Palestinians according to international law. On the other hand, kapag ang interview naman ay pro-Palestinian, manggagalaiti naman ang mga pro-Israel sapagkat sa interview, sa nakita ko
sa interview ng mga pro-Palestinians, hindi naman din nila sasabihin, aminin ang mga naging pagkakamali at pagkukulang din nila. In fact, yung nangyari sa Israel, itong nakaraang buwan, yung basic na pagkundi na lang sa Hamas, hindi magawa ng mga ini-interview pro-Palestinians. Imagine that. At ganun talaga ang nangyayari. Kapag ang focus lang natin ay ang pagkakamali, pagkukulang ng iba, ma-overlook natin, makakalimutan natin, at baka nga kalimutan talaga natin na may mali at pagkukulang din sa atin. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mr. kasi ay nagpunta sa doktor. Tang sabi niya, Dok, tulungan mo nga ako. Kasi pansin ko sa misis ko, madalas din ako pinapansin kapag nagsasalita ako. I think something is wrong with her. Sumagot ang doktor, baka mahina lang tenga. Sumagot siya, oo nga no. Anong gagawin ko? Sumagot yung doktor, ganito. Pag-uwi mo ng bahay, tanungin mo siya, pero dapat may distansya. At dapat yung boses mo, normal tone lang. Ayos lang. Tingnan mo kung magre-react siya o sasagot siya. Pag hindi, humakbang ka palapit sa kanya. Tanungin mo uli. Pag wala uling reaksyon, humakbang ka uli palapit sa kanya. Tanungin mo uli. Pag hindi uli sumagot, humakbang ka uli palapit sa kanya. Tanungin mo uli siya hanggang sa marinig niya. Doon mo mag-gauge kung okay pa ba ang pandinig niya. Good idea, sabi ni Mr. Ayaw mo si Mr. at ganun nga ang ginawa niya. Sakto naman na naabutan niya ang kanyang misis sa kitchen. Nakatalikod sa kanya, may hinihiwang mga ricados na uulamin nila. So, mula sa di kalayuan, tanong siya, anong ulam natin? Pero si misis, tuloy lang sa paghiwa ng mga ricados na pagkain. So, humakbang siya ng dalawa. Nagtanong uli, normal tone ng boses, ha? Anong ulam natin? Hindi na naman sumagot si misis. Humakbang siya uli ng dalawa. Tanong uli siya, anong ulam natin? Hindi na naman sumagot si misis. Sa pang-apat na pagkakataon, lumapit na talaga siya. At sa tenga ng kanyang asawa, sinabi niya, anong ulam natin? Pinagulat siya, humarap sa kanya yung misis niya. Ala niya, sasaksakin siya. At ang sabi, 4 na beses ko nang sinasabi, tinola. Pinikat na talaga. Siya pala ang bingi. Hindi ang misis niya. Huwag po sana tayong umabot sa ganito, ha? Na mapahiya tayo. Dahil ang buong akala natin, nasa iba ang mali. Nasa sa atin na pala. Tandaan po natin na ipinapahiya ng Diyos ang mga mayayabang at ang hindi pagiging aware sa ating mga sariling kasalanan o pagkukulang ay pwedeng magdulot sa atin ng kayabangan. And so may I suggest, para hindi mangyari yan, let us always examine ourselves. Halimbawa sa tanghali, isipin natin yung mga mali na nagawa, nasabi, naisip natin. Ganun din sa gabi. Bago tayo matulog, isipin natin ano ba ang mga mali na nagawa, nasabi, at naisip natin. I suggest 2 beses at least sa tanghali para yung half day na yon ang maiisip natin. And then, sa gabi, bago tayo matulog, para yung isa pang kalahating araw. Kasi mahirap alalahanin yung lahat ng nangyari kapag sa gabi na bago na tayo matulog. Mas magandang at least 2 beses. Sipin natin yung mga maling nasabi, naisip at nagawa natin, and let us be sorry for it. That will keep ourselves always checked and grounded. In addition to this, sana mag-authorize din tayo ng at least isang tao na pwedeng magsabi din sa atin ng mali natin. Kasi kung tayo lang, pwede tayo magsinungaling sa ating sarili. And we can even justify the wrong things we are doing. Kaya maganda na aside from us, may ibang magsasabi. In my case, I've told some priest friends, sabihin niyo sa akin kung may mali kayong nakikitang ginagawa. Kasi imagine, sino magsasabi sa atin? Halimbawa ako, pari pa ako. Minsan nga, nakabukas na pala yung safer ko, wala pang magsabi sa akin. Hindi ko alam, natatakot. Yun ngang ordinaryo na lang na tao, mahirap mo pang masabihan. Lalo na kung may authority ka, may mas sinapig ka, may mas katayuan ka, mas maganda na mayroong authorize. In-authorize natin mismo. At tulad ng sinabi ko sa mga kaibigan ko, tulungan niyo ako na magpakabuting tao. Pag may nakikita kayong mali na ginagawa, sabihin niyo, dapat, at least kahit isang tao may ganun din
sa buhay po ninyo. And may I suggest as regards to that, ang piliin po natin yung taong alam nating magmamalasakit sa atin. At yung tao na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa atin. Dapat ganun po ang pagkasunod ng criteria na ibibigay natin. Yung nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa atin. Kasi hindi po pwedeng mas mahal nila tayo kaysa Diyos. Dahil hindi nila tayo itatama. Sasabihin lamang nila sa atin kung ano ang gusto nating marinig. Pero kung sila'y mas nagmamahal sa Diyos kaysa sa atin, sabihin nila sa atin ang lubos, ang dapat nating marinig at hindi yung gusto lamang nating marinig. And so, brothers and sisters, may we spend more time correcting ourselves than others. Kasi otherwise, hindi tayo tunay na magiging mabuti. And we will not become truly happy. Kasi kailan naman naging tunay na masaya? Ang taong ang laging nakikita at hinahanap ay ang kamalian ng iba. Para lang yan may third eye, nakakakita ng mundo, pero wala namang magawa, natatakot lang. Ganun din naman, ang taong ang laging nakikita ay kamalian ng iba. Sa ano pang magagawa niya? Sabihin man niya sa iba, yung pagkakamali nilang nakita niya, may magagawa pa siya. Kung ayaw nilang makinig sa kanya, malulungkot lang siya. Kaya mas mainam, we correct ourselves. Kung hahanap tayo ng mali, tingnan natin kung anong mali sa atin. Sapagkat tayo, pwede tayong makinig sa sarili natin. At sa mga taong alam nating tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us truly become good and happy person. Something that will never happen if we will continue blaming other persons. Ito sana hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Makapangyarihan siya. magagawa ang Diyos. Walang imposible sa kung ako ay magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Alam kong di Sapagkat mahal. ringgit ang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringgit ang Diyos Sapagkat anak niya. ang samo ko. Kung ako ay magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Diringgit ang Diyos Sigit natin ang ating mga mata, Panginoon. Tulungan mo makapagbago ang mga taong pinagdarasal kong magbago. Sana ma-realize niya na wala naman din akong ibang ninanais kundi ang kabutihan niya. Sino pa bang magmamalasakit sa Kanya kundi kami na kaibigan niya, kami na Kanyang pamilya. Pero habang hindi pa nangyayari yun, Panginoon, ang Kanyang pagbabago, tulungan mo ko na ako ay mabago. Kung kinakailangan mas umunawa pa ako, mas magpatawad pa ako, mas maghintay, mas magpakumbaba, mas magmahal, gagawin ko. Tulungan mo lang ako kasi minsan parang hindi ko na kaya ito. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan. babalik sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos.
mo sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa mayroong sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pati na ang mga pinagdarasal mo magbago. Higit ang Diyos na nagdarasal ng kanyang dakilang pagbabago. Kaya kasama ang Diyos sa kayo na ito. Mayroong magandang mangyayari. Basta huwag kang mawawalan ng pag-asa, sapagkat baka ikaw na lang ang huling paraan upang mabago pa ang taong gusto mong magbago pa. Hayaan mong gamitin ka ng Panginoon para mabago siya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sampayanan banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sampayanan banal. Pray, my sisters and my brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Merciful God, who were pleased to create in Saint Martin de Porres a new man in your image, the old having passed away, graciously grant, we pray, that renewed like him, we may offer you the acceptable sacrifice of conciliation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the saints who consecrated themselves to Christ, like Saint Martin de Porres, for the sake of the kingdom of heaven, it is right to celebrate the wonders of your providence, by which you call human nature back to its original holiness and bring it to experience on this earth the gifts you promise in the new world to come. And so with all the angels and saints we praise you as without, and we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the names of the Lord. Hosanna in the highest. you are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for it is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying,
Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Gathering all our prayers and intentions, thanksgiving into one, we solemnly sing the Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant your peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Happy are those invited to receive Him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Kabutihan at mga gawa mo makapangyarihan, aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin rina. Aking iyahayan ang kadakilan ng ating Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Let us pray. May the sacrament we have received, O Lord, in commemoration of Saint Martin de Porres, sanctify our minds and hearts that we may merit to be made sharers in the divine nature through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni sa'yo huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Ilingnawa namin sa iyo, o aming inang iyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, may paroon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong, sa pagtangkilik po ninyo sa mga paggawain pa rin ng ating simbahan. Lalo na po para sa mga kapatid natin sa ibang bayan, dito sa Pilipinas at sa ibang bansa na nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Maraming salamat po. Napakalaki ng tulong po ninyo para masustain ang parish, pati na ang mga paggawain. At nakatutulong pa tayo sa iba. Thank you very much. Ang Diyos na po sana ang bahala ay kumanti sa inyong kabutihan. Alam naman din na niya ang inyong pangalan at mga pangangailangan. The Lord be with you. And with your May spirit. God bless you and our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God.
this day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of many, still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Panginoon, yung sambayanan, nagdiwang at nagpupuri sa isang diwan-ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong pinili, hinirang mong itatag, isang libing buhay sa pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwan-ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwan-ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ihanda natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng banal na misa sa pamamagitan ng pagsisimuna sa ating mga pagkakasala. Sa harapan ng Panginoon, aminin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan kasama ang ating mga mahal sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinag-umuningin ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa takira mong angkin, katurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan,
kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kalangan ng mahal. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa at ng mga tumutulong sa ating simbahan. Panalangin natin ang kapayapaan, lalong-lalo na ngayon sa pagitan ng sa Gaza. Pagdasal natin ang mga kababayan natin sa ibang bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, bagamat inatasan ng Panginoon ang mga saserdote na parangalan ang kanyang ngalan sa pamamagitan ng kanilang gawa, sumuway sila, at dahil sa kanila ay maraming nabulid sa kasamaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Pangalan ninyo ang aking pangalan sa pamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan.
Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig na inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliwanag ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika na ang kanilang pangangaral ng mabuting balita at pagpapagal upang hindi maging pasanin ni numan ay dahil sa laki ng kanilang pagmamahal. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aking pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos, na ipinangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw. Upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayin sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayong patawag na guro, sapagat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag huwag niyong tawaging ama ang sino man sa lupa, sapagkat iisa ang inyong amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo ang Mesiyas.
Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay tataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang linggo matapos ang eleksyon, kamusta na kayo? Sa mga kumandidato, nanalo po ba kayo? Sa mga bumoto, nanalo po ba 1,000 yung kandidato ninyo? Tamang-tama ang mga pagbasa sa araw na ito. Sa mga naaluklok sa kapangyarihan at ganun din para sa mga kanilang nasasakupan o naimpluwensyahan. Asama rin tayo dyan. Pag sinabi po palang makapangyarihan sa ating pagninilay ngayon, hindi lamang po ito yung may posisyon sa pamahalaan, maging sa simbahan. May kapangyarihan din yung dulot ng kanilang propesyon ay doktor, abogado, engineer, nurse, meron din niyang kapangyarihan. Okay? Meron din kapangyarihan ang mga magulang sa kaniyang mga anak. Ang panganay na kapatid sa kaniyang mga kapatid. Ang nakaaangat sa buhay na kapatid o kaibigan o kahit sa kanyang kapwa-tao lang. Basta pag sinabing may kapangyarihan, yung may kakayanang magpasunod o mag-impluwensya sa sinuman, yun ang may kapangyarihan. Sa mga may kapangyarihan, ang unang paalala sa atin ay ganito. Tayo maging mapanagutan. Be responsible. Sapagkat we are in a position that we can greatly influence other people. 2 Sundays ago, kung natatandaan po ninyo, nag-sermon ako at napunta sa isang halimbawa tungkol sa dalawang naglalaban sa pagkakapitan dyan sa bandang Marilao. Sabi ko, di ba, natatandaan ninyo, pinasikat ko na yung dalawang ito. Melvin Guillermo, yung incumbent, at Ed Tolentino, yung humangon. Natandaan ninyo? Okay. At sinabi ko, may tinanong akong isang botante. Sino sa dalawang ibaboto? Ano sagot niya? Father, si Melvin Tolentino. Pinagsama lang niya yung pangalan ng isa at yung apelido ng isa. Kaya Melvin Tolentino. So dahil sa atin ay may mga nanonood, may mga followers tayo. Alam ba ninyo, noong panahon ng eleksyon, may mga bumoto ng Melvin Tolentino? Totoo! Hindi po ako nagbibiro. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami din sila. Totoo. Nakita po ninyo, pag may impluensya ka, minsan kahit mali na, matatatak pa rin sa isip nila. Kaya, maging mapanagutan sapagkat hindi mo alam kung anong klaseng impluensya ang maibibigay mo kanino man. Natatandaan ko naman noon, may isang grade 1 teacher. Nagbigay siya ng activity sa kaniyang mga pupils. Parang sort of bahay-bahayan. At one point, okay naman daw. Hanggang sa may isang grupong ang ingay. Akala niya may nag-away. Pansin niya parang may gaganong-ganonan pa So nilapitan daw niya. Paglapit niya, tinanong niya, anong nangyari? Nag-away ba kayo? Alam niyo, sabi ng bata, di naman po kami nag-aaway. Ginagaya lang po namin si mami at si daddy. Who, by the way, sa bahay, ay totoong nag-aaway. Tingnan mo nga naman. Di ba sabi natin, ang ginagawa ng matanda kahit mali ay nagiging tama sa paningin ng mga bata. Examine ourselves. Sigurado, may makikita tayong maganda tayong qualities
na impluensya ng mga mahal natin sa buhay, pamilya, o mga taong lagi natin kasama. On the other hand, sigurado ko rin naman na meron tayong mga not so good qualities na impluensya rin naman ng mga taong lagi natin kasama. Kaya, wala tayong choice eh. Siguradong magkakaroon tayo ng impluensya sa iba. Lalong-lalo na kung meron tayong kapangyarihan sa kanila. Ang choice natin kung anong ating magiging impluensya. Maganda o pangit na impluensya. Masama o mabuting impluensya. Sana ang piliin natin lagi. Maging maganda at mabuting impluensya sa iba. Sapagkat kung hindi, mananagot tayo, maniwala po kayo. Noong All Souls Day, ang sermon ko ay tungkol sa pagpapakabuting tao sa tulong ng Diyos upang, sabi ko, maging masaya tayo in eternity, in heaven, asama ni Kristo. May nag-text sa akin. Ang tanong niya ito, Father, magiging masaya kaya pa rin tayo sa langit kung malaman natin ng isa sa mahal natin sa buhay ay napunta ng impyerno? Pag kanyang tanong, sabi nga sa ikalawang pagbasa, doon tayo sigurado. Ang isagot natin, salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Revelation 21 verse 4, sa langit, He will wipe away every tear from their eyes, for there will be no more death, no more sadness, no more mourning, no more pain, for the old order has passed away. In other words, sa langit, hindi na tayo malulungkot kahit katiting. Wala nang lungkot, wala na. Hindi naman sa magiging selfish tayo na makita natin kung meron man, mahal tayo sa buhay, makapunta sa impyerno. Hindi lang natin maintindihan ngayon kasi nasa katawang lupa pa rin tayo. Pero kapag tayo nasa langit na, hindi na. Pero hindi to the point na, bote nga, hindi, mahal mo yun eh. Basta wala nang lungkot. Yun ang pangako ng Diyos. Besides, eto hindi ka naman din mapupunta ng langit kung hindi mo siya tinulungan na mapunta ng langit. Hindi ka mapupunta ng langit kung siya, bago mapunta ng impyerno, hindi mo tinulungang magbago, hindi mo pinalalahanan, hindi mo inimpluwensyahan sa kabutihan. Siguradong napunta ka ng langit dahil ginawa mo ang lahat ng yan. It's just that hindi siya nakinig sa'yo. So kung mapunta siya ng impyerno, hindi mo nasisisihin ang sarili mo. Hindi ka magiging masaya dahil napunta siya sa impyerno. In a selfish way, magiging masaya ka sapagkat ang Diyos ay yun ang kasama. Ang malungkot, ang masakit, ay ang may mapunta ng impyerno dahil sa atin. Alam po ninyo, ako sa basa ko yung kaligayahang mararamdaman natin sa langit, yun na yun. I mean, kung mapunta ako sa langit ngayon, yung kaligayahan, yun na yun. Hindi na in a way, mamaya mas magiging masaya pa ako, sa susunod na mga araw magiging masaya pa ako. Hindi, yun na yun. Naintindihan po ninyo? Kasi, nandiyan ang Diyos eh. Wala nang masasaya pa, kundi doon. Yun lang yun. Pero yun na yun. Pero pagdating sa impyerno, hindi ito in such a way na, halimbawa, naman sana, mapunta ako na impyerno. Yung sakit na nararamdaman ko ngayon, yun na yun. Hindi! Kumbaga sa thermostat, unti-unti pa, mas sumasakit pa, mas lumulungkot pa, mas sumihirap pa. Ganoon ang paghihirap sa impyerno. Kasi kapag yun at yun ang sakit, di ba? Minsan, pag ganun lang ang sakit, immune ka na. Alam ko na yan. Hindi! Madadagdagan yung pain, madadagdagan yung hirap, madadagdagan yung lungkot. At ang isang makapagpapadagdag, nako, ay kapag may napunta ng impyerno dahil sa'yo. Lalong-lalo na kung ito ay taong mahalaga sa'yo. Di ba't gagawin mo lahat? Huwag lang maghirap ang mahal mo.
Pero yung mapunta siya ng impyerno, naghihirap siya dahil sa'yo. For all eternity. Mahirap yun. Natatandaan po ninyo yung talinghaga tungkol sa mayaman na napunta ng impyerno, na nakikiusap. Amang Abraham, nakikiusap siya na mabuhay uli sa lupa para mapaalalahanan ko yung mga kapatid ko upang hindi sila humanto sa dakong paghihirap na ito. Natandaan yun? Hindi na siya pinayagan. Nasa impyerno siya. At dahil napunta nga po siya na impyerno, ang ibig sabihin nun, nung nabubuhay siya, hindi siya naging magandang impluensya sa kanila. Hindi nila siya napagsabihan, hindi pa siya naging magandang impluensya sa kanila. Kaya huli na. Di ba't ang sabi ng ating Panginoon mismo sa Mateo 18:6, mabuti pa sa isang tao na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Alam po ninyo, ang mga Hudyo, iba ang tingin nila sa dagat. Natatakot sila sa dagat. Lalong-lalo na ng panahon ng ating Panginoon. Hudyo ang ating Panginoon, Hudyo ang audience niya. Okay? Huwag na nating pag-usapan pa, hahaba lang yung sermon. Pero yung takot sa dagat, yung itapon ka sa dagat, para sa mga Hudyo, katatakot na yun. Yung sabitan ka pa ng gilingang bato, doble takot yun. Kung ilalapat natin yan sa ating sitwasyon ngayon, ang ibig sabihin nito ay, kapatid, sige, mag-isip ka. Kung anong paraan ng kamatayan ang ayaw mo mangyari sa'yo. Sige nga. Father, ayaw kong mamatay sa lason. Okay? Father, ayaw kong mabaril. Okay? Ako, ayaw kong masagasaan ako ng pison. Sakit kaya doon. Pero ang sinasabi ng siping ito sa Bible, kung ano man yung kamatayan na ayaw mo, mangyari na yan sana sa iyo. Mas magandang mangyari na yan sana sa iyo kaysa maging sanhi ka ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Pag sinabing isa sa maliliit na ito, mga taong naiimpluwensyahan mo. Tandaan natin, hindi tayo pupunta ng langit na nag-iisa. Meron tayo siguradong isasama. In fact, yan ang isa sa magiging dahilan kung bakit tayo mapupunta ng langit. May na-impluensya tayo sa kabutihan. In the same way na hindi tayo mapupunta ng impyerno ng giisa, meron tayong isasama. At kaya nga tayo mapupunta ng impyerno kasi magsasama tayo. At sa aba natin, kung ang maisasama pa natin ay mga taong nasa ilalim ng impluensya natin, asawa mo, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, kasi responsibilidad mo ito. Kung itutuloy po natin yung Mateo 18:6, ang sasabihin sa Mateo 18:7 ay ganito, ang sanhi ng pagkakasala ay hindi mawawala. Totoo yun. Nandyan lagi ang mga sanhi ng kasalanan. Pero sa aba mo, kawawa ka. Mahiya ka. Kung ang sanhi ng pagkakasala ng iba, lalong-lalo na ng iyong pamilya, ng mga taong sa iyo ay mahalaga, ay ikaw pa. Pwede namang iba ang panggalingan, ikaw pa. Pwede namang iba ang maging dahilan para mapunta sila sa impyerno, ikaw pa. Mahirap yun. Masakit yun. At mas malaking kasalanan yun. Sa mga natalong kandidato, di po ba? Hindi naman masakit sa inyo yung natalo kayo sa tao, sa lugar na alam nyo hindi sa inyo Hindi nga po sa inyo Ang masakit yung natalo ka sa tao, sa lugar, sa sityo na alam mo sa'yo. Tapos hindi sa'yo bumoto. Bumoto pa sa kalaban mo. Mas masakit yan. Mas masakit yung nabigyan mo pa. Hindi pa. Hindi. Kaya ko lang sinabi yun para mas matindi pa yung intensity na ating kasalanan dahil binigyan tayo ng kapangyarihan na maka-impluensya sa iba sa kabutihan. Tapos hindi natin gagamitin sa kabutihan, gagamitin pa natin sa kasamaan. Mas matinding kasalanan yan. At mas matindi ang kaparusahan niya. So sa atin na mayroong kapangyarihan, again,
maging mapanagutan. With great power comes great responsibility. Sa sino mang binigyan ng marami, nag-e-expect din ng Diyos ng marami. Sa sino mang binigyan ng mas marami, nag-e-expect din ng Diyos sa atin ng mas lalong marami. Kaya nga kung hindi ka nanalo, isipin mo, baka nga yun ang gusto ng Panginoon. Kasi hindi mo kakayanin yung responsibilidad na yon. At sa mga nanalo, huwag kayong masyadong magsaya. Ang isipin ninyo, yung posisyon na ito, binigay sa akin ng Yes, kahit panandaya ka. Oh, you'll be surprised. Kahit panandaya ka. Kasi, pwedeng inalaw ng Diyos yun. Sige na manalo ka, kahit nandaya ka. Pero ikaw pa rin ay nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Pwede ka namang mamatay ngayon eh. Pwede kang kunin ng Panginoon anumang oras eh. At pwedeng yung unang kagawad ang manalo na eh. So, you are still under the power of God. Gawin mo ang tungkulin na inaasahan ng Diyos sa isang kapitan, sa isang kagawad, sa isang SK. Malaki ang responsibilidad mo. So yun lahat tayo, malaki ang responsibilidad natin sapagkat tayo may kapangyarihan na mag-impluensya sa sino man, kahit sa ating kaibigan. Yung ikalawang bahagi, briefly na lang, ang paalala naman sa atin ng mga na-impluensyan o nasa ilalim ng kapangyarihan. Kasi kahit tayo may kapangyarihan, meron ding nakaka-impluensya sa atin. Meron ding mas may kapangyarihan sa atin. May mga taong nakakapagpapasunod, nakaka-influensan. Ang paalala sa atin ay ganito, gamitin ang sariling isipan. Hindi porke masama ang pinuno, magiging masama ka na rin. Hindi porke makasalanan ang nanay at tatay mo, magiging ganyan ka na rin. Hindi, may sarili tayong isip. Sana napanood po ninyo yung isang interview kay Mossab Hassam Youssef. Anak siya ng isa sa mga founders ng Hamas. At sabi niya sa isang interview, hindi ko matake ang ginagawa nila. Kaya tumiwalag ako kahit pa maging mitya ng buhay ko. Ganun sana. May sarili kang isip. Besides, ang sabi ng ating Panginoon dito, patungkol sa mga scribe at Pariseo, huwag niyo silang tutularan. Hindi porke mapunta ka ng impyerno, sisisihin mo ang ibang tao. May sarili tayong isipan. Mayroon tayong sariling kalayaan. Besides, ang sabi pa rin dito ng ating Panginoon, pakinggan ninyo, sundin ninyo, kung ano man ang mabuti na sinasabi nila sa inyo. Kasi, hindi naman nawawala ang kapangyarihan ng katotohanan kahit na walang kwenta ang pinanggagalingan. Kung sabihin sa'yo ng nanay mo magtapos ka ng pag-aaral, kahit siya mismo hindi nagtapos ng pag-aaral. Kung sabihin sa'yo ng tatay mo, huwag kang maging lasinggero, sundin mo, kahit siya mismo lasinggero. Sapagkat hindi nawawala ang kapangyarihan ng katotohanan kahit hindi nila ginagawa ito. Sundin mo. Kasi makatutulong sa iyo ito. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang, lalo pat sa ating lahat, malaki ang inaasahan ng Diyos sa atin na mga binigyan ng kapangyarihan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa
Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya. ang sako. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos ang sako ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos ang Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong maging magandang impluensya sa iba. Yung maging dahilan ng kapanatagan, kaligayahan nila. Yung maramdaman nila ang pagpapala mo dahil sa akin. Tulungan mo ako sa aking mga problema sapagkat madalas itong nagiging dahilan upang makapagsalita, makapag-isip, makapaggawa ako na hindi maganda. Alam mo naman po, Panginoon, sa puso ko, mahal kita, mahal ko sila. Nagiging mahina lang, nagiging makasalanan lang dahil sa problema. Tulungan mo ko, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, makakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, gawin mo ang mabuti. Kahit hindi mabuti ang nagsasabi. After all, kung yan ay magulang mo pa rin yan. Kung lalapit kay Jesus at ang hinahangad ay ang iyong kabutihan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Ipahayag natin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
makalingang Diyos. Ibot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong lapag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa inyo'n itong tinapay na nagdudulot ng buhay, akala na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Pagbabalik. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging talisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may magmuna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Diyos hukbo. ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo, tahimik nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng lasal at ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Kordero Diyos ng na Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong Kanyang inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mo'y awitin tuwira. Aking iyaya ang kadakilan ng ating Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Kanyang ginawa ay mabubuting lahat, tumutulong sa suliranin ng tao. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, sa ngalan niyang banal lahat ay magpuri. Aking iyaya ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Lahat ay iayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwira.
liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aking sasabitin. At maging sa uling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagkasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad, sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak, huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa lagi niyong pagpunta dito, sa inyong mga dasal, sa inyong mga tulong, sa pag-suporta sa ating Subway Shop, sa ating alkansya, sa ating Trinidad na Crown, at sa pag-share ng ating mga videos. Dito po tayo kumukuha ng mga pang-maintenance natin sa simbahan at pagpapagawa pa ng mga kulang at pagtulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.
they saw a lady crying there, and she walked on the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They've noticed steady streams of light. They've noticed steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you